Mga kapatid, eto na nga. Meron ba tayo i-share ko lang? Oo, Share meron ko ka lang. eh. Oo. Share ko lang. Okay, sabi po namin kanina naganap ito after ng STL kagabi. Oo, Pero yung mga sakto. staff po namin, saka ako, ikaw, si Ed, ay talagang tumutok pa rin sa mga ganap doon sa Senate. Dahil may mga news pa naman tayo Yes. after STL. So, inere pa rin po natin yan. So, ang sabi ko sa mga sa mga staff natin, i-review nyo lahat ng mga footage natin. Tingnan nyo kung ano yung tumatak sa inyo doon. So, yung mga i-share natin ngayon sa SKL ay yung gustong i-share ng mga staff natin na feeling nila medyo parang dapat pag-usapan Okay. from what happened last night. Okay. Unahin na kaya natin si Ed Linggao. Oh. Handa na ba yung litrato niya? Anong litrato ito? First Hindi ko alam time ko kung rin handa na makikita to. Ayan. Litrato ipakita ni na Ed natin. Linggao. Dahil gusto natin makita. Ito na, gusto ready ko lang na naman daw. itanong Ay. kung nung ginagawa nyo ba yung pictorial with Pikachu ay alam nyo na nagkakagulo sa Senado. Alam nyo na. Kaya namin kasama si Pikachu. Kaya- Exactly. Sabi ko, may meaning Baka to baka may paliwanag si Pikachu. Oo nga, Kung baka ano nangyari doon meron. sa Senado. Ready si Pikachu sa studio, Oo, ah. nandyan siya. Dumalo siya. Binisita niya si Ed at saka si Johnny. Si Johnny yan, di ba? Yeah, si Johnny. Oo. oo. Okay. Kakausap, presinto ka magpaliwanag. Yeah. Pero yan po ay isang moment lang, no? Pero lahat naman ng media at saka mga suki natin na mahilig sa news, talagang tumutok sa mga feed kagabi po from the Senate. Pero syempre, yung mga nakita nyo feed from the Senate, may cut yun kapag tinigil ang tawag sa ganon. Parang tinigil. Yung kapag nakapause. Okay. Di ba? Meron pa nangyayari. Recess. Kapag Oh. hindi recess eh. Ano ba? Basta pagka Basta tinigil, break. pag Oh. sinuspend. Suspend, yes. Pag sinuspend yung session, mga kapatid, hindi ibig sabihin nun na hindi nakarolyo ang mga camera. Oh. So, ilan dito ay yung mga nakita po ng ating staff. Unahin po muna. Ito, off-air ito, no? Tama? Pero basta meron pong, nung suspended po yung session, akala natin matapos nang magkaroon yung pinaka-famous line sinabi doon na mahirap kapag hindi legally Walang Walang legal legal na, background. legal background pinutol agad yun pero hindi po natapos doon ang lahat. Kasi may kita niyo po sa video na nakunan po ng halos lahat ng mga media na nagbabantay doon na nagtuloy ang pagtatalo. Hindi naman pagtatalo, ang diskusyon. Yun na lang. Pero may yung natsot, medyo mataas sa mga boses kahit i-deny nila. Medyo mataas yung boses sila na nagpapaliwanagan po si Senadora Risa at si Senator Marcoleta. Tingnan natin kung medyo maririnig nyo po. Panoorin. Kaya ako nag-alip sa inyo, ma'am. Salamat din sa inyo. Kasi sabi ko, wala akong pinatawag sa batas. Hindi ko siya Wala sa masyadong background na hihirapan mo. Alam mo ba yung magiging special law? Wala ka rin. Sir, Kaya ako po hindi ko po binibigyan ng paliwanag. ipagkakait sa inyo na nagtalakayin mo. Hindi ko kapag halimbawa sa inyo, pag hindi ko ito isisilbihan. Obviously, Ed and Chiki, obviously ay na-offend nga, at saka Yeah. talagang hindi pinalampas ng senadora. At kahit na naka-suspend, talagang kinonfront niya si Senator Marcoleta. Nagkaroon na rin ako dati. Talaga? Paano? Excuse me, are you a lawyer? May ganyan na nga. May nagganyan nga sa'yo. Tapos sabi ko, no. Because those who are learned in the law, ganon. Condescending? Lawyer yata ni Senator Bato yung pinag-uusapan natin. Pero nung panahon yun, abogado siya ni Kibuloy. Kibuloy. Kasi Kibuloy issue nun. he was arguing that Kibuloy was not a fugitive even though may arrest warrant siya. Yes. Sabi ko, how can that be? So we had a back and forth and then he goes, are you a lawyer? Parang No, minsan, hindi but I can cite you several provisions on what fugitive is. Yeah. And sa huli, he was a fugitive. in the end, Pero, ganun pa rin yung suma total. Yeah. I think the law is too important to be left to lawyers. That's true. In the same way that politics is too important to be left to politicians. Yes. There are many times na you will be asked na
huwag ka na makialam dito para sa mga abogado lang ito. O Oo. ganun. Yeah. The premise is wrong. Yeah. Kasi kung kayo lang mag-uusap, edi niloko nyo kami. Totoo. Parang parang dapat talaga i-allow yung scrutiny from non-lawyers or non-lawmakers para The important difference Yeah. being that you have to be well-read and prepared before you engage in people like that. So, yun. Pero kasi yung mga kasamahan niya dyan, aside from marami dyan ang hindi lawyer, yung iba dyan ang tagal na sa lawmaking. Yun yung punto ni Senator Risa Ontiveros. Sabi niya, di ba, hello, ang tagal na daw niya dun sa Senado. Hindi na sa Senado Oo. nag-ano pa yan nag-lower house na And lawmaker remember, yan. Yeah. lawyers, in any case in law, you always have two sides and both sides have lawyers. Yeah. Yes, that's true. One of them has to be wrong. So in other words, technically 50% of lawyers are on the wrong side all the time. Technically, kasi Yeah. in any case, you have those representing one side, those representing Yeah. the other side. And na-prove na to ng ilang beses na very unpopular ang reaction. Very unpopular yan sa mga sa masa, hindi na sa masa, sa tao kapag ka napanood, kapag ka ang minabrandish mo na yung Yung titulo pagkatao, yung yun, So, hindi maganda agad yung reaksyon ng mga tao dyan. So, hinay tayo sa ganyan mga kapatid. Anyway, moving Okay, on. Go. Moving on, puntahan natin yung punto kung saan po yung yung close to the walkout na to, yung before nagbang ng gavel po ay yung tungkol sa quorum question po. Marami po ang nagtatanong sino ba yung nagsabi ng ilan ba? So anyway, panoorin po muna natin sa papaliwag natin kung ano nangyari. Panoorin natin. I move to adjourn or a quorum call. That is a higher precedence, Madam President. Okay. So, This is ikakat after the ko na. walkout. Oo, Okay, after. okay. Mukhang wala na sila. After the walkout na to. People were wondering kasi bakit naiwan si Tito Sen. Yes. Mamaya mapapakita tayo na may video yata tayo kung bakit naiwan si Tito Sen. Si Pero minority leader. marami kasi napansin bakit may nagtatanong ng ilan ba. And they were kind of puzzled na ang tanong na yon ay galing mismo kay SP Cayetano. Cayetano. Kasi ba't hindi siya aware na about the quorum kung may mga tao pa sa paligid. Kasi sinabi naman niya na parang ay nag-alisa na sila. So pero parang bakit sa kanya pa manggagaling yung ilan ba? Parang hindi ba kapag ganyan na may plano kayong gawin, parang alam mo na yung mga possible things that will happen. So parang na-shock ba sila na parang mangyayari na i-question yung quorum lalo at alam nilang manipis. No, Ed. So yan po. Yan yung moment na iyon habang wala na po silang lahat. Okay, so ikakabit ko dito, yung nangyari po na marami rin nakapuna ng mga eagle-eyed netizen at mga viewers kagabi. Yung tukol dun sa signal. Anong Ito signal? nga title nung natin, SKL yata. Signal ng walkout. Yung galing daw sa palakpak ni former SP Zubiri. Panoorin muna natin. His question sa mamadali, bakit, can be discussed in the actual motion. Can be discussed after the motion whether we should take it out. We take offense that bibigyan niya ng ganyang kulay. His question sa mamadali, Munuan niya talaga, Ed. So bakit ito naging aside from yung let's go tsaka yung papalakpak bilang signal ng walkout yung sinasabi ng mga ilang nakausap natin diyan, Ed, from nasa gallery na ilang mga staff na sinasabi na before everything happened, medyo napahagingan ng konti na nag-uusap muna si Senator Soto, Senator Ping, si Zubiri at saka si Senator Kiko doon sa isang pila doon sa very front ng session hall. So parang mukhang doon galing yung signal talaga aside from yung palakpak tsaka let's go. Oo. Tsaka meron naman sila talagang in-expect. Kasi nung in-interview si Senator Erwin Tulfo, mga kapatid, siguro ay napakinggan nyo, sabi niya, before this all happened, before itong session na ito, ay nag-caucus daw yung majority. Ang caucus nila daw ay 1.5 hours. Sabi nila, ang tagal. So, we better pre-prepared kasi parang something's happening. May niluluto ang mga yan, may mangyayari. Yeah. So, mukhang medyo ready na rin sila. Mukhang napag-usapan Parang feeling ko, siguro yan. Hindi man planado, Oo. Ed, pero
mukhang yun na yung parang ano nila, parang ito lang ang pwedeng gawin. At that moment. At that very Oo. moment kasi mukhang desidido yung kabila to really separate the house and separate the yung mga lawmakers para magkaroon ng vote Pangbutuhan for na. that. Oh. So, siyempre, kung wala nga naman sila, di ba? Sabi nga ni sa paglabas niya, di ba? Wala silang quorum. Subukan nila yung kanyang quote doon sa kanyang paglabas kanina. So, yan nakikita. Yan, magkakakumpul talaga sila sa harapan before the walkout. But I think you're looking at really several issues here. Number one is eventually, theoretically, the majority will always have its way. If it wants to Of amend course. the rules, it can amend the rules no matter how long it takes. Whether it's done through the long process, which is yung committee rules committee, then committee report, and then plenary voting, mahaba-haba yun. It can do that, or it can do the shortcut through Section 136 of the rules, which basically is a shortcut. So eventually, the majority can still get its way. I think it's more a question of whether or not there is any moral basis for the proposal or the proposed amendment. I think doon nagkakatalo lahat eh. Yes. Mind you, ang pinagtatalunan po rito is dapat bang payagan ang isang senador na bumoto kahit wala siya doon sa isang issue o sa isang panukala? Pwede ba siyang payagan doon? Kasi under the existing rules, the senator has to be physically present. Yeah. And that's been a long-standing tradition as well, not just in the rules but also by tradition. The basis being na you should be there to physically manifest your vote and to show that this is important and this is an important issue and I have to be here in the deliberations as well. Sino ba yung kausap natin na lawmaker before this week na sinabi niya na parang yung importance na nandun ka lalo na kung impeachment para lahat ng nuance at lahat ng Congresswoman Jervy Luistro. Yeah. Oo. Kasi under the proposal daw is the idea that under certain circumstances papayagan bumoto online Yes. lamang. Yeah. Iyan ang pinapalagan ngayon ng minority. Of course, the idea being si Bato who is on the run now mukhang papayagan nilang bumoto. That raises a whole lot of other ethical questions as well. That's true. A senator who is on the run, who is being wanted, could he be allowed to participate in legislation and cast his vote while on the run as a fugitive? Yeah. On one hand, nagtatago ka sa batas. On the other hand, gumagawa ka ng batas. Right. Kabalintunaan. Oo. Okay. Sabi nga nila. So, yun ang pinagtatulunan dito eh. Of course, you have the procedural aspect which is sa huli, kung pipilitin nila, magagawa nila. Yeah. Kasi majority sila. Oo. Yeah. Of Kahit course. na ganyan kaslim yung margin. Yeah, well, dun magkakagulo dun sa sa Because of paghihimay. dapat kasi tumakyat sa 13 eh. Mm. And the thing is, napansin nyo po, parang sa kanilang hanay, aside from yung sinasabing ni Erwin Tulfo na baka mawala by this week or next week, ilang araw natin hindi nakikita si Chis Escudero. Oo. Hinahanap sa kagabi, ha? Mm. So, hinahanap sa kagabi ng mga tao nasaan siya. Pero malaking misteryo kung nasaan po talaga ang dating Senate President. So from the majority, wala si Bato, wala si Cheese. Mm. Now, something else came up from last night eh. In the past few hours, naglabasan yung mga kopya ng Senate Resolution number 51 in the 18th Congress. Yes. It's a resolution filed by Ping Lacson and dating Senador Frank Drilon, allowing Laila De Lima, then a detained senator, to participate in the session through teleconferencing or video conferencing. Yeah. To participate in Senate plenary sessions. Yes. Yun. So, ang sabi ng mga kritiko, bakit nyo gustong si De Lima dati pwedeng mag-video conference tapos ngayon ayaw ninyo si Bato? Correct. Several points here. Number one, Resolution number 51 allows for De Lima to participate in plenary sessions, not to vote. Not to vote. Not to vote. Not to Oo. vote. Yeah. Not to vote. Nothing in the resolution
allows her to vote. And number 2, hindi na-approve ang resolution. Hindi naman na-approve. Yeah. Number 3, si De Lima surrendered to authorities and was then detained. Hindi siya fugitive from the law. Medyo iba yun dun sa hinahanap ka, hinahamol ka at bumoboto ka pa rin. Agree. So, tingnan natin sa Lunes, abangan nyo po kung ano yung kahihinatnan. Ano? Pag nag-resume sila, kung talagang, kung meron bang kakausaping minorya doon o nandun ba sila, ano mangyayari, makikita po natin yung lahat sa Lunes. Pero iiwan namin sa itong ilan pang mga images. Ano po. So, marami nagtatanong, ba't daw nandoon si dating PCO, Secretary Martin Andanar? Ano, Miss Martin? Oo, lahat ng video from other networks saka sa atin at saka doon sa iba pa nating ka-platform ay nakita po si Martin na kumakamay nga doon sa ilang mga senador, specifically kay Senator Kiko po. So syempre dahil siya na may dating kapatid, tinanong ko na siya, sumagot naman. Sabi ko, ano ba ang ginagawa mo doon? Ano daw? Ginoong Martin Andanar. Sabi niya, i-quote ko na para malino kung ba't siya nandoon. I met an old friend in one of the hotels near the Senate. Nakaladkad lang ako doon sa hotel, ang sinasabi niya. No? Pero sabi niya, good time yata to say hi to old friends. Alam niyo naman natin, kaibigan niya si Erwin Diba? So tumawid na siya para nga po mag-hi sa mga kilala niya pong mga mambabatas doon or mga senators. Tapos bigla nga daw nangyari yung walkout. So maski siya nabigla rin daw. And that's all. Wala naman daw sa ibang mission doon. Kundi ang natsempuhan niya yung gulo nung siya ay nagkataon lang tumawid pala. doon Oo. sa Senado. Okay, siyempre, mauubusan na tayo ng oras. Pero pakita lang natin, yung isa ay yung, sabi nila, kasya yung 11 sa loob ng ng elevator nung nag-walk out. Wala po doon si Senator Lito Lapid. Saka siyempre, naiwan sa loob si Tito Senator Sen. Tito Sen. So doon sa elevator talagang So, may nine picture sila. yan nagkita sila or sabay-sabay sila pumanik sa kanila pong office. Actually naghintayan pa nga yun, wala lang si Tito Sen dyan at saka si Senator Lito Lapid. Okay, so nasaan naman po ang mayorya ng mga oras na yan? Papakita na lang namin yung picture kung nasaan sila after that. They didn't leave the floor. Sa session pa rin sila kahit na na-adjourn na po for Monday. Ayan po, kita natin ang kuha ng News 5 na sila nga po ay nag-uusap-usap post-adjournment po. At marami pumupuna ba't daw parang nakaupo yung dalawang sinasabi na posible this week or weekend, si Senator Joel at saka si Senator Jinggoy. Saka yung niyakap pa daw ni Senator Robin si Jinggoy na parang kinokonsole. Pero kung ano man nararamdaman nila, hindi na po naninig ng mga nagko-cover dyan kasi ang dami na nilang ambush interviews. Pero we're leaving you with that image po after ng walkout. Kasama dyan ang mga taga-mayorya. Okay. Yan po ang ating SKL for tonight na mga gustong i-share po ng aming mga staff sa inyo ng mga naganap kagabi sa Senado.